Kuya Jesus, aking daan at katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Tiyata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga bata, may mga pagkakataon ba na natatakot kayo? Halimbawa, kapag madilim, kapag may bagong lugar na pupuntahan, o kapag may problema sa paaralan o sa tahanan. Minsan, nag-aalala tayo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Sa ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Kuya Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabagabag, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin." Ibig sabihin, gusto ni Kuya Jesus na huwag tayong matakot at matuto tayong magtiwala sa Kanya dahil hindi tayo mapapahamak kapag kasama natin siya. Ipinaliwanag din ni Kuya Jesus na may inihahanda siyang lugar para sa atin sa bahay ng Ama. Para itong isang tahanan na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Isipin nyo na lang kapag may pinupuntahan kayo kasama ang inyong magulang. Kahit hindi ninyo alam ang daan, hindi kayo natatakot dahil alam ninyong gagabayan kayo ng nanay o tatay ninyo. Ganito rin tayo kay Kuya Jesus. Kahit hindi natin alam ang lahat ng mangyayari, magtitiwala tayo dahil kasama natin siya. At hindi niya tayo iiwan dahil siya mismo ang magtuturo sa atin ng daan papunta roon. Ngunit nagtanong si Tomas, "Paano po namin malalaman ang daan?" Sumagot si Kuya Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ibig sabihin, si Kuya Jesus mismo ang gabay natin kapag naliligaw tayo sa maling gawain. Tulad ng pagsisinungaling, pakikipag-away o hindi pagsunod, maaari tayong bumalik sa Kanya. Itinuturo niya ang tamang daan, ang magmahal, magpatawad, tumulong at magsabi ng totoo. Ibig sabihin nito, kapag sumusunod tayo kay Kuya Jesus, kapag nagmamahal tayo, tumutulong sa kapwa, nagsasabi ng totoo at nagdarasal, nasa tamang daan tayo. At sabi pa niya, ang mga naniniwala sa Kanya ay makagagawa rin ng mabubuting bagay. Hindi man tayo makagawa ng himala tulad niya, pero makakagawa tayo ng munting himala sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa.
mapapanatili ang pagtitiwala kay Kuya Jesus? Una, araw-araw na magdasal, makinig ng salita ng Diyos at sumunod sa kanyang mga aral upang mapanatili ang pananalig at tiwala natin kay Kuya Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay. At ikalawa, magtiwala sa gitna ng pagsubok at umasa sa biyaya ng Diyos. Dapat tayong magtiwala sa Kanya sa gitna ng pagsubok, makiisa sa komunidad ng pananampalataya, magsuri ng sarili, at higit sa lahat, umasa sa biyaya ng Diyos kaysa sa sariling kakayahan. Sapagkat sa ganitong paraan, lalong tumitibay ang ating ugnayan kay Kuya Jesus at napapanatiling matatag ang ating pananampalataya.